Hello po, good morning po sa lahat. Pwede po natin palakpakan ng Panginoon. Praise God. So, sa Bisaya, inaanyayahan ko po ang lahat na nasa taas, pwede na po kayong bumaba. Mga youth, dito na po tayo, mag-uumpisa na tayo sa pagsamba sa Panginoon. Praise the Lord. So, tayo po ay tumayo na para sa panalangin. Father, we thank you for your presence. Ang iyong presensya po ang aming nararanasan dahil kayo po ay Diyos na totoo at Diyos na nasa amin in our needs, O Lord God. Thank you, Lord, for your faithfulness. You have brought us to this place to fulfill and follow your will. Salamat po, Lord, na meron po mga kapatiran na decide po para mabautismo kami. Thank you, Lord, for your purpose at na nandito kami to celebrate this, to celebrate you, O Lord God. And salamat, Lord, as we continue in this place. Thank you, Lord, that you have prepared our hearts that we may praise and worship you and offer you, Lord, what you deserve as our true God, the only one, in the name of Jesus. So thank you, Lord, for your presence. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Makaupo na po. Sorry po, kukunin ko po yung
before this, anyaan ko po kayo sa pagsamba natin sa Panginoon. We will praise the Lord and worship the Lord na pangunahan po ni Kuya JB. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay sama-samang magpupuri sa ating Panginoong Jesus. Patuloy ang aming pagpupuri at pagsamba sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang pag-aawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Yes, Lord. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan.
dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri ka namin, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Yes, Lord. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Aming Diyos Ama. Ang iyong likha, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo. Hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tiwala. Napakabuti mo, napakabuti mo. Aming Diyos Ama. Ang iyong likha, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo. Hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko tapat. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Papuri pagsamba, tanging pangalan na ng Panginoong Hesus. Amen. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon at tayo po ay patuloy na manalangin. Almighty God, our Heavenly Father, thank you so much for this wonderful day that you have given us. That indeed, as we see the bright shining sun this morning, may you give us hope as you promise. May your mighty Spirit move in us and through us. Enable us to glorify you, especially as we witness our brother and sisters who want to obey you in the waters of baptism. We humble ourselves, O Lord. We ask for your cleansing. Forgive us from all our sins. And we pray that your Holy Spirit indeed help us to please you, to put a smile on your face, indeed experience the joy of obeying you. Bless each and every one of us, Lord, and this is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. You may now be seated. Maaari na kayo maupo. Maraming salamat,
Kuya Art at Kuya JB at sa ating mga ibabaptize, no? Kay Drake, no? Magandang umaga, kay Honey, tsaka kay Kalay. Ayan. Napaka-unique ng inyong mga name. At napapagitnaan si Drake at si Kalay ng Honey. Talagang sweet. At sa lugar na ito, muli maraming salamat, no? Kay JB, kay Karen, no? For sponsoring this wonderful place na napakaganda talaga. Na-enjoy nyo ba? No? Parang yayamanin tayong lahat di ba? No? And thank you so much for this wonderful experience in this place. At higit lalo nga as we conduct ngayon ng mga araw na to, itong ceremony. And I know, no, yung bawat isa sa atin, dahil bilang pamilya, no, may mga sacrifices. Actually, sa umaga na ito, with a positive mindset, nagre-rejoice tayo sa sacrifice ng ating Panginoon. Maybe some of you, no, masarap talaga ang tulog. No, yung iba, hindi masarap, namamahay. Yung iba naman, masarap na yung tulog, kaya lang may bumisita kagabi. Nung huminto yung hangin, may bumisita. No? Mga lamok, yan ang bumisita. No? Pero whatever is our experience, salamat sa Panginoon kasi tayo po ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na gumising sa umaga nito. At kami nga, Drake, Honey, tsaka Kalay, no? We would like to congratulate you at salamat, encouragement kayo kasi ang gagawin natin sa umaga na to ay tunay na pagsunod sa ating Panginoon para bigyan siya ng kasiyahan. So bago tayong magkaroon ng yung actual natin na water baptism doon, no, paalala mula sa salita ng Diyos. No, mahalaga na paulit-ulit nating tingnan yung salita ng Diyos upang maunawaan natin no, yung dahilan bakit natin ginagawa yung mga ginagawa natin. No, kung meron po kayong Bible, buksan po natin sa Matthew chapter 3, verses 13 to 17. Paalala po mismo dun sa kung paano po nabautismuhan ng ating Panginoon. No, ang sabi po sa Matthew 3:13 to 17, kayo po ay handa na. Maaari po ba tayong tumayong lahat as we read God's Word? Let us read the Word of God. Sa Matthew 3:13 to 17, ganito ang sabi ng salita ng Diyos. Then Jesus went from Galilee to the Jordan River to be baptized by John. But John didn't want to baptize him. I am the one who needs to be baptized by you, he said. So why are you coming to me? Jesus replied, let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness. Then John consented. As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water, and at that moment, heaven was open, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting on him. And a voice from heaven said, this is my Son, whom I love. With him I am well pleased. May the Lord bless us for the reading of His Word. You may now be seated. Maaari na kayo magpalain tayo ng Panginoon. Nice kong pansinin po dun sa verse 16, ang sabi po kasi ng salita ng Diyos sa Gospel of Matthew, as soon as Jesus was baptized, He went up out of the water. At that moment, heaven was open, and He saw the Spirit of God descending like a dove and lighting on Him. Ang sabi nun sa Word of God, ang binabaptize dito, si Jesus. Eh, ang tanong, si Jesus mo, may kasalanan ba't sa kailangan mabaptize? May kasalanan ba si Jesus? Wala naman, di ba? Pero gusto ko pong nais niyong makita yung dinescribe ni Matthew na he went up out of the water. Sa Tagalog, ganito ang pagkasalin nun eh. Sabi niya, nang mabautismo si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Alam niyo, nais ko to emphasize to kasi kahapon may nagtanong sa akin, Pastor, paano po ba ang tamang pagbabautismo? Meron kasi nagsabi, ang tama daw pagbabautismo ay inihiga. No? Tapos, iaahon. Pero sa description, lalo na sa Tagalog, yung sinabing, yung siya'y umahon sa tubig. No? Nabuksan ang langit at nakita
ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. Ang sabi doon, umahon. Umahon. So, hindi natin nakita, wala kasi rin picture, but kung paano ginawa. Pero makita natin sa narrative ni Matthew, maliwanag na hindi naman siya hinawakan ni John the Baptist. At yung pagbaptize sa kanya ay hindi naman inihaga. Pero ang tanong, ano ba talaga yung tamang paraan para i-baptize? Inihiga ba? Yung ginagawa natin kasalukuyan, pusa niya bang inilulubog yung sarili? Pero alam niyo, wala talagang masasabing ano ba talaga yung tama doon. Kasi wala namang sinabi kung paano. Pero ba't gusto kong i-emphasize yung word na siya'y umahon sa tubig? Kasi nga nagpapakita, nakusa siya, nilubog ni Jesus ang kanyang sarili at siya'y umahon. Kasi sabi siya'y umahon, hindi sinabing tinulungan siya ni John the Baptist na siya'y umahon o tumayo muli kasi inihiga siya tumayo. Bakit maliwanag to? Kasi nga, katulad ni Jesus, wala naman siyang kasalanan. Unang-una, hindi naman mahuhugasan ng yung kasalanan pag tayo inilubog dun sa tubig at pag-ahon. Pero mamaya makita natin sa salita ng Diyos na ang purpose niya ay to symbolize nga yung death at saka resurrection ni Jesus. Pero dito sa Matthew chapter 3, nililiwanag na ito daw po ay nagbibigay ng kasiyahan sa ating Panginoon. Kaya niluhati niya ang kanyang banal na pangalan. Subalit, katulad ng sinabi ni Jesus, bakit siya dapat bautismuhan? Upang, sa wikang English, to fulfill all righteousness. At ganito nga po ang salin sa Tagalog. Ang sabi sa verse 13, dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Ngunit tinangka ni Juan na pigilan siya at sinabi, ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin? Subalit sumagot si Jesus, hayaan mo ito ang mangyari ngayon. Bakit? Sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Yun yung unang-unang dahilan. Upang matupad ang alin? Ang kalooban ng Diyos. Kaya ang ating Panginoon Jesus nagbigay ng mabuting halimbawa. Kaya Dre, Honey, Kalay, sinusundan niyo yung mabuting halimbawa ng ating Panginoon. Na siya'y nagpabautismo din, bagaman wala siyang kasalanan. Kasi kalooban yun ng Diyos. At yun ay kanyang pinasimulaan sa atin. At yun nga, dahil doon, naluwalhati daw ang Panginoon. Paano pinahayag yung kasiyahan, kapurihan, kalultian ng ating Panginoon? Nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong pinalulugdan. Nasihan ng Diyos Ama sa kanyang anak na si Jesus. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Dre, Honey, tsaka Kalay, sa inyong ginagawa ngayon, dahil sa inyong pananampalataya kay Jesus, tiyak lubos ding nalulugdan ang ating Panginoon. Ang ibig sabihin, siya ay nasisiyahan. Ang ibig sabihin, the Lord is pleased sa ating ginagawa ngayon dahil sa inyong pagsunod sa bautismo. Pero bago tayo magpatuloy, liwanagin natin, bakit yung proseso natin kailangan muna siyang ilubog sa tubig. Kasi nga, ano ba ang basic meaning ng baptism? Pero simulan natin kung saan paano nagsimula si John the Baptist. Kaya siya nagbabaptize nun si John the Baptist. Nauna siya sa ministry ni Jesus. Nagbabaptismo siya. Ang kanyang hinihiling ay repentance. Pagtalikod o sa kasalanan ng mga tao. So nang sila'y magsisi, magbago ng kaisipan at magsisi. Pero why Jesus subjected himself to John's baptism? Katulad ng banggit ko kanina, to fulfill all righteousness or set an example. Pwede niyo ba sabihin yun? To fulfill all righteousness. Ulitin natin. To fulfill all righteousness or set an example. Yun ang ginawa ng ating Panginoon Jesus. The result or outcome of the baptism of Jesus, the Father was pleased and God was glorified. The Father was pleased and God was glorified. At yun yung ating ginagawa ngayon, na mapangiti ang ating Panginoon, ating Ama, at siya ating maluwalhati. So ano bang ibig sabihin ng baptism? At ito yung ina-emphasize natin. Tayo muna ngayon? Mag-Greek study tayo. No?
Dalawa daw kasi yung Greek verbs na ginamit sa salitang bautismo. Ano daw yun? Yung naliling ng dalawang Greek verb na yun. Yung unang word ay bapto. Una muna bapto. No? Hindi ito impacto. No? Na kung minsan, ganyan yung mga tao, di ba? Para sila mga impacto. Kagabi ba, meron ba kayo nakita impacto dito? Wala naman. Wala naman. Pero ibig sabihin daw ng bapto ay, ito daw yung basic verb. It means to dip in, and to dip under. It is often used of dipping fabric in a dye. Sa aming mga nauna, lalo na sa panahon ni Kuya Joe tsaka ni Kuya Art, uso yung nagjo-jobos ng damit. Kahit si Kuya Tony, nagjo-jobos dati ng mga maong o damit, di ba? Pag nagjo-jobos ka nun, iba dinadayo mo yung damit, kinukulayan, na hindi winimisikan. Inilulubog talaga para malubog sa kulay. At ganun daw yung essence ng baptism na bapto. Idinidip talaga siya. Sinusok siya sa water. Pero meron daw mas matinding description nitong baptism, yung baptizo. Katunan siyang pustiso, pero magkaiba yun. O kaya mistiso, pero baptizo daw to. Ano daw ibig sabihin ng baptizo? It is an intensive form of bapto. Mas matindi pa daw na nalarawan daw ng bapto. Bakit daw? From early times, it was used in the sense of immersing. Talagang paglubog talaga. So, baptism more or less, as we know it today, was first instituted by John the Baptist. Nauna si John the Baptist. But it was a religious innovation intended to communicate a coherent and concept present neither in the faiths of the pagan Romans nor in Old Testament Judaism. Unique ito sa Christianity kasi hindi daw ito nakita sa Roman, sa mga hindi naniniwala sa Diyos sa panahon ng Romano at ganoon din sa Old Testament. At napaka-unique nito na ito'y ginagawa natin para bigyan ng kalulhatian ng ating Panginoon. So John's baptism is not exactly the same in nature or intent as Christian baptism. So yung ginawa ni John the Baptist noon na pagsisisi sa kasalanan, hindi katulad sa ginagawa natin ngayon. Kasi bakit nga? Si Jesus Christ, wala namang pagsisisihan na kasalanan, pero nagpabautismo. No? However, the new practice John introduced was picked up by the new early church and giving new significance. So may bago na siyang mahalagang kahulugan. Ano daw yun? To reflect a reality that goes far beyond the meaning of John gave to baptism, which is repentance. Ano yun? To follow the example of Jesus Christ and to publicly declare your faith in the Lord. And to follow Him in your obedience sa ating Panginoon. Kaya kung sabi sa John 3 at sa John 4, paano pinractice nila ng mga disciples ang pagsunod sa Panginoon. Sabi doon, after this, Jesus and His disciples went out into Judean countryside where they spent some time with them and baptized. So dati si John the Baptist lang yung nagbabaptize. And by the way, kaya ang JCF Baptist kasi si John ay Baptist. Natawa si Kuya JB. Joke lang yun ha. Ayan, joke lang ko. Masyado kasi kayong seryoso eh. Hindi naman Baptist si John kaya tinawag siyang John the Baptist. Natagurian lang siya kasi nga nagbabautismo siya. Pero kung yung una pagsisisi ng kasalanan, yung kanyang pagbabautismo, dito si Jesus Christ, mga disciples, nagbabautismo sila, iba na yung kahulugan. Mas higit pa. Sa John 4:1, sabi, the Pharisees heard that Jesus was gaining and baptizing more disciples than John. Kaya nga mas marami pa silang binabaptize daw. Although in fact, it was not Jesus who baptized, but His disciples. So ano nga ba talaga kasi ang bautismo o baptism? Una, it is an ordinance or a command. Utos siya na dapat nating sundin. Pero bakit sa utos na dapat sundin? Brave, honey, tsaka talay? Kasi nga, kung ikaw ay kumilala na kay Jesus, kaya yung una kong tanong sa'yo, kasi Jesus ba ang inyong Panginoon? Tagapagligtas? Yun kasi ang mahalaga. Oo, ang bautismo ay pagsunod. Oo, hindi siya nagkakapagligtas. Pero liban si Jesus ang iyong Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, yung gagawin natin dun mamaya ay magiging swimming. At yun ang ayaw natin gawin na para magsiswimming lang tayo dun, maglulubog tayo sa tubig. Kailangan yung paglubog niya sa tubig doon, sumisimbolo yun. Na kaya kayo sumusunod kay Jesus Christ sa bautismo kasi siya na ang inyong Lord, siya na ang inyong Panginoon. Si Jesus nga ba ang inyong Panginoon? Siya nga ba ang inyong tagapagligtas?
ng tibok ng inyong puso ay sumunod sa Kanya. Na kahit hindi nyo man na uunawaan ng lahat. Marami kasi pagtatanungin ko kayo, alam nyo ba yung sinasabi sa Word of God, naiintindihan nyo na bang lahat? Ang pwedeng sagot nyo ay, Pastor, we do not understand everything. Pero kaya nga kailangan yung trust, diba? That's why we trust the Lord. Because we do not know everything. And we don't understand everything. At yun ay inaasahan natin sa inyo. Lalo na sa inyong murang edad. Pero ang mahalaga, it should be clear to us, clear to you, that you're doing this because you have a genuine faith in Jesus Christ. Nanalig kayo na si Jesus Christ, sa Diyos, nagkatawang tao siya, para alin? Para magdusa, para kay Drake, para kay Honey, para kay Kali, para akuin yung kasalanan nyo. Magdusa siya, mamatay siya dun sa krus ng Kalbaryo, siya'y ilibing, subalit siya'y muling nabuhay kasi siya ang Panginoon. At dahil sa katotohanan niya, siya'y Panginoon, siyang tagapagligtas, katulad ng kanyang ipinangako, siya'y pumanik muli sa langit, nagpapatuto na siya nga ang Diyos na ating tagapagligtas. Kung kaya nga may kabuluhan ngayon ang inyong pagsunod sa ating Panginoon. Si Jesus Christ nga bang yung Panginoon, Dre, ang Honey, tsaka Kalin? Mahalaga na liwanagin natin ito ngayon at paalalahanan. Bakit? Kasi kung hindi, katulad ng sabi ko kanina, parang mag-swimming lang tayo doon mamaya. Pero nawa hindi. Kagabi pa kayo nagsiswimming, di ba? Na-enjoy niyo ba yung swimming kagabi? Itong mga bata na to, kaibigan rin nila yung tubig eh. Wala silang sawa talaga sa pagligo. Kahapon pagdating ko, medyo puno-puno yung tubig sa swimming pool. Nung kinalauna na, nabawasan na eh. Siguro nainom yung iba. Hindi naman, nagjo-joke lang si Pastor. But the point is, mamaya, sa inyong paglubog dun sa tubig, ginagawa niyo yun. Dahil si Jesus ang inyong Lord. Siya ang inyong Panginoon. Siya ang inyong tagapagligtas. Kaya gusto niyong sumunod sa Kanya. Kaya nga sabi sa Matthew 28:18-19, Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Kaya ang inyong lingkod, mamaya, babautismuhan kayo at yun ang iyon ninyo. Pag sinabi ni Pastor Joey mamaya na binabautismuhan kita, sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo, yun ang iyon ninyo para ilubog ang inyong sarili. Muli ulitin natin, ba't kayo maglulubog ng inyong sarili? Ba't kayo mag-isa inulubog yung sarili? Kasi nga ang bautismo ay kusang loob. I hope di kayo pinilit ng mga parents nyo. May pinilit ba ng parents nyo dito? Sesermonan ko sila. Papaluin ko sila sa bulti. Hindi, kaya nga ang bautismo na ginagawa natin, kusa kayo, ilulubog niyo ang sarili. Hindi ko alam kung gaano kalalim sa inyo itong tubig na to. Pero si Drake ang pinakamatangkad eh. Pero mamaya sa inyong paglubog doon, ang madalas na ginagawa natin ay lumuluhod para lumubog. Katulad ng ating liniwanag kanina, ang dahilan lamang ay dapat i-immerse, baptism, talagang ilubog sa tubig. Yun ay simbolo kasi ng kamatayan natin, kamatayan ni Jesus at muli niyang pagkabuhay pag tayo umaho. So wala yung sa form na paghiga o pagtayo, kundi sa kusang loob. Kaya mas yun ang ginagawa natin. Katulad ng ina-emphasize ko kanina pa, pangalawang dahilan, kung ito is an ordinance and command, dapat tayong sumunod. At ito yung pinakamahalaga, lalo na para sa ating lahat, it is a public declaration of faith in Christ. It is a public declaration of faith in Christ. Kaya nga sabi sa Galatians 3:26, you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Paano daw tayo naging anak ng Panginoon? Sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pastor, ang sabi doon, you are all sons. Si Drake lang ang lalaki nito, so siya lang yung son. Paano yung mga daughters? Kasama doon yun, actually, sons and daughters yun in faith in Christ. Sons and daughters of God. Kasi general yung word na sons doon, kaya nga all sons of God through faith in Christ Jesus. Yun yung pinakamahalaga. At yun yung kanina pa pina-emphasize ni Pastor Joey, yung pananampalataya kay Jesus na namatay at nagsakripisyo para sa iyo.
Kaya nga sa verse 27, for all of you who were baptized into Christ had clothed yourself with Christ. Kaya nga, ang pinakamahalaga doon sa inyong pagloobo at muling pag-ahon, inyong binibihis na si Kristo Jesus, isang ating Panginoon. At siya doon ang inyong katuwiran. Luke 13:21, sabi, when all the people were being baptized, Jesus was baptized too. Isang tunay na pagsunod sa kalooban ng Panginoon. At publicly, o kami mga witness dito, masasaksihan, si Jesus nga talaga ang inyong Panginoon. Pangatlo, it is an act of identifying with Christ's death and resurrection. Katulad nga ng paglubog at pag-ahon, pagkilala yon sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ang sabi sa Romans 6, verse 3 and verse 5, or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were therefore buried with Him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead, through the glory of the Father, we too may live a new life. So, ang ibig sabihin, bagaman hindi man nabuhugas ng kasalanan, no, yung paglubog niyo doon at pag-ahon, pero yun ay nagsisimbolo na kayo ay mamumuhay na ng bagong buhay na meron kayo kay Jesus Christ. So, Pastor Joey, dapat magiging perfect na kami? Magiging perfect son and daughters na kami? Ganun bang ibig sabihin? Hindi. Ang ibig sabihin, yung bagong buhay niyo kay Kristo Jesus, yun ang inyong pamumuhay. Napatuloy kayo susunod sa Kanya. Yung mga instructions niya sa Kanyang salita na nasulat sa Bible, yun yung ating gagawin. At kung kayo man ay magkamali, magkasala muli, anong itinuturo ng salita ng Diyos? Kung kayo magkakasala muli, anong gagawin natin? Magwawala tayo? Ganun ba? O tayo ay hingi ng tawad at tayo magsisisi at patuloy na magpapatuloy sa ating pananampalataya. Ang kagandahan sa ating Panginoon, yung kamatayan niya sa krus ay higit sa sapat na para patawarin ang kasalanan natin noon, ngayon, at bukas. So, Pastor Joey, okay na lang ba ako mamuhay sa kasalanan? Ay, hindi. Kaya nga tayo nagkukumpisal eh. Kaya tayo umaamin sa ating kasalanan. Kaya nga tayo nagsisisi, kaya nga tayo nagpapalinis. Tandaan natin, si Jesus ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Kaya hindi tayo dapat mamuhay sa kasalanan. Pero muli siyang nabuhay. Ang ibig sabihin, napagtagumpayan niya ang kamatayang kasalanan. Kaya kayo, Drake, Honey, tsaka Kalay, mapagtatagumpayan niyo rin ang kasalanan sa inyong buhay. So, ang ibig sabihin, Pastor, magiging perfect na ako. Hindi, we will expect perfection pagkasama natin ang ating Panginoon. Pero for now, yung perfection ni Jesus Christ, yung katuwiran niya, yun yung binibihis natin. So nagsisikap tayo na maging matuwid. Kaya nga sabi ng isang magaling na theologian, sabi niya, we sin less and less. Yun yung nangyayari sa atin. Hindi man tayo nagiging perfect, pero we are going toward that direction. Na yung buhay natin, lalong dinadalisay ng Panginoon, nagiging perfecto. Hanggang sa muli na natin siyang makita. Of course, hindi natin ma-achieve sa mundo na ito yung perfection, pero doon patungo yung buhay natin. Kaya kapag tunay tayong Christian, Drake, Honey, tsaka Kalay, mas yung buhay natin nagiging kawangis ng ating Panginoon. Ibig sabihin, naging spiritual, nakaranas tayo ng spiritual maturity. Tayo ay lumalago sa ating pananampalataya. Pwede nyo bang sabihin sa inyong tatlo na lumago tayo sa ating pananampalataya? Sabihin nyo ngayon sa bawat isa. Hani, sabihin mo nga kay Kuya Drake, lumago tayo sa ating pananampalataya. Sabihin mo nga sa turn to Kuya Drake, turn to him and say, lumago tayo sa pananampalataya. Sabihin mo nga. Hani? Amen, sabi niya. Hindi mo po binabanggit. Amen na sabi ni Drake. Kalay, sabihin mo nga si Hani kasi sinabihin niya si Kuya Drake na lumago tayo sa ating pananampalataya. Paalalahanan mo nga si Hani na lumago tayo sa ating pananampalataya. Ano sagot mo, Hani? Ikaw rin. Ayan. Amen. Pero bakit mahalaga na lumago tayo sa pananampalataya? Yung iba kasi, nabaptize naman na ako, saved naman na ako, so okay na hindi lumago, okay nang mamuhay sa kasalanan. Sa inyong murang edad, binibigyan nyo kami ng pag-asa na kayo nga ang magpapatunay ng tunay na sumusunod sa Panginoong Hesus ay may buhay na kasiyasin. Ibig sabihin, sa inyong paglakad kasi niyan, wala pang high school sa inyo, di ba? Drake, high school ka na ba? Mag-high school. Kasi kayo ay susubukin yan, matutokso.
Ang sasabihin nila, ay hindi mo pa naranasan itong kasalanan na to. Drake, wala ka pa rin girlfriend? High school ka na, wala ka pang girlfriend? Sasagot naman si Drake, oh, wala pa akong girlfriend, pero meron naman akong crush. Masama ba magka-crush? Ha? Hindi naman. Kasi ang ibig sabihin ng crush daw ay paghanga. Pero of course, bilang mga estudyante, hindi muna doon nakatuunan yung pansin. Pero bakit ko sinasabi ito? Pagdating nyo ng high school, maraming temptation, ng bisyo, ng relationship. Alam nyo ba ang inyong pastor? Pagka-graduate sa elementary, naka-girlfriend na. Hindi pa new generation noon. 12 years old pa lang ang inyong lingkod. Pero salamat noon, bagaman naka-girlfriend na ako, naturuan na ako na dapat, igagalang yung babae. Yung kasing bilin ng magulang. So kaya bagaman ako'y naka-girlfriend na ng taong ako'y 12 years old, ginalang ko yung naging girlfriend ko noon. Pero dahil bata pa nga, alam niyo, hindi naman kami nagtagal. Nakalimutan ko na kung ilang months kami noon. Yun daw yung aking first love, first puppy love. Pero salamat na kami naghiwalay kasi natagpuan ko si Ate Sylvia niyo. So 12 years old, pero nung 15 years old ako, high school na ako, nakilala ko si Jesus. At yung death tsaka resurrection niya, naranasan ko bakit. Hindi na ang yung pastor nakaranas ng anumang bisyo. Ang ibig ba sabihin yun, mas better ako sa mga magulang ninyo o kakilala ninyo, uncle ninyo na nagbisyo-bisyo pa. Hindi naman. Pero katulad ng hamon ko sa inyo, kaya ko kayo ni-remind, kayo ang magpapatunay na yung kamatayan ni Kristo Jesus na kanyang muling magpagkabuhay, tutulong sa inyo para mamuhay ng may katuwiran. Sinishare ko to kasi ibig sabihin, sa biyaya ng Panginoon, ang si pastor, ang yung lingkod, hindi nagbisyo-bisyo. So, pastor, wala kayong ginawang masama. Marami akong ginawang masama. Pero hindi katulad ng maraming masama. Pero anong ibig sabihin to? Hindi nagbisyo-bisyo si pastor. Hindi ko sinubukan yung iba. At alam niyo ba na wala akong ibang laway na natikman kundi yung laway ni Ate Sylvia? Medyo parang yaki, laway. Pero anong ibig sabihin nun na yung laway lang niyang natikman ko? Ang ibig sabihin, siya lang yung nakarelasyon ko. Na nagkaroon kami ng malapit talaga na relasyon bilang kong asawa. So, posible pala yun. Hanggang ngayon, 52 years old na ako, wala akong ibang babae talaga na minahal tulad niya. Ang ibig ba sabihin, banal kasi ako? Hindi, kasi totoo si Jesus, namatay siya, muli siyang nabuhay, tinalo niya ang kasalanan, tinalo niya ang kamatayan, kaya natin ipakita ang kapangyarihan na yun, na kaya nating mamuhay ng may kabanalan. So, sigurado, masusubo kayo. Alam niyo, bakit ko ito in-emphasize? Kasi meron naman rin kakilala si Pastor. So, nung ako yung elementary high school, di pa Christian, no? High school na, 15 years ng Christian. Meron naman, anak naman ng pastor, ang dami niyang bisyo, marami rin siyang naging girlfriend, at kung ano-ano ginawa niya sa buhay niya, at nag-drugs pa siya. Pero itong, hindi alam ng magulang niya. Ang alam ng mga magulang niya, siya ay very good. So, bakit ngayon sinishare to ni pastor? Posible pala yun, Kristiyano ka, alam mo, nasa Christian family ka, pero magbibisyo ka. Magbababae ka, magsusugal ka, at gagawa ka ng mga bagay na hindi dapat ginagawa ng mga Kristiyano. At hindi alam niyo ng magulang mo, alam nila kasi pagpunta mo sa church, pa-praise the Lord ka. Pero nais kong ibalita sa inyo, nagsisi naman yung anak ng pastor na yun. At ngayon ay siya na rin ay pastor. Pero noon, sakit siya ng ulo. Kahit ako noon, nagsakit ko siya ng ulo. Kasi nga, kahit siya'y pastor's kid, siya'y naging pasaway. Pero tunay nga, ang kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon, may kapangyarihan para baguhin ang buhay natin. Pero, ano mas sigit na mabuti? Bagaman yung past PK na yon ay nagkasala at nanumbalik sa Panginoon, at marami siyang pinagdusahan sa kanyang pagkakasala, hindi nyo na kailangang pagdaanan yun. Okay ba yung Drake, Honey, tsaka Kalay? Hindi nyo na kailangang pagdaanan yung mga bisyo sa sakit o hirap sa buhay. Nadulot ng mga bisyo at ng mga bagay sa buhay. Pasigit kayong mapapabuti doon. Meron akong natutuhan sa isang magandang babae at maka-Diyos. Ang sabi niya, you will not crave for something you did not taste. You will not crave for something that you did not taste. Ano ibig sabihin? Hindi mo hahanap-hanapin ang isang bagay na hindi mo natikpan.
Kaya kapag kami nagsabi sa inyo, ay, hindi mo pa naranasan itong ganyan, try mo naman. Alam mo kasalanan, masama siya. Sa inyong murang edad, mas maganda na inyong sabihin na, you say no, hindi. Kasi pag ginawa niyo isang masama na yan, natikman niyo, tiyak, hanapin niyo. Kaya bakit ito pinapaalala ni Pastor? Upang mamuhay kayo katulad ng ginawa ni Kristo. Masunurin sa Ama at pinatunayan niya sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay na siya ngay Panginoon na pagtagumpayan niya ng kasalanan. At kayo ang katibayan doon, hindi lamang ang inyong lingkod. At nawa nga, katulad ng sinasabi ng salita, if we have been united with Him like this in His death, we will certainly also be united with Him in His resurrection. Kung kasama tayong namatay ni Jesus at muling nabuhay, tunay nga ang kapangyarihan na yan ay mararanasan. Yung tinatawag na the power of Christ's resurrection. Pang-apat at panghuli, it is an act of obedience and surrender as an outward expression of repentance. Ulitin ko po, is an act of obedience and surrender as an outward expression of repentance. Dahil Jesus Christ ang inyong Panginoon, may nangyari sa inyong loob. Binago kayo, tumanggap kayo ng bagong buhay. At yung gagawin nyo na to, isang ekspresyon panlabas na sumusuko kayo sa Panginoon. Ang ibig sabihin, nagpapailalim kayo sa kapangyarihan ng Panginoon. At ipinapahayag nyo na talaga kayo nagsisisi. Ang ibig sabihin, nagbabago kayo ng isip. Lord, tama kayo, makasalanan ako, kailangan ko ang paglilinis nyo bilang banal na Diyos. Kaya ang sabi sa Acts 2:38, Peter replied, repent and be baptized. Have a change of mind, yung ibig sabihin ng repente. Na tayo makasalanan at ang Diyos ay mabuti at tayo magpapalinis sa Kanya. Repent and be baptized. Every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive what? The gift of the Holy Spirit. Katibayan na pinatawad ang inyong kasalanan sa pamagitan ni Kristo Jesus, nang tanggapin niyo ang banal na Espiritu sa pamagitan ni Kristo Jesus, kung kaya nga pinatawad ng inyong kasalanan at ipamumuhay ninyo sa inyong araw-araw na pamumuhay. So ano po itong baptism? Ano nga bang Christian baptism? Una, it is an ordinance. Sabihin nyo ngayon, ordinance. Pangalawa, a public declaration of faith in Christ. A public declaration of faith in Christ. One more time, a public declaration of faith in Christ. Ibig sabihin, sa harapan ng maraming saksi, pinapahayag nyo, si Jesus ang aking Panginoon. Pangatlo, an act of identifying with Christ's death and resurrection. An act of identifying with Christ's death and resurrection. Pang-apat at panghuli, an act of obedience and surrender. Ito ay kapahayagan ng pagpapailalim natin sa kapangyarihan ng Diyos at tayo ay sumusunod sa Kanya. So baptism is an ordinance applied by the local church for the universal church. Anong local church? Katulad GC Pampanga West ay local church. Anong universal church? Lahat ng Christian sa buong mundo, kasama sila ng universal church na tinatawag ang katawan ng ating Panginoon. Ano yung paraan ng bautismo? Paglubog o immersion. In the name of Christ or in the name of the Triune God, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. And it involves what? Repentance, obedience, surrender, identification, and faith. So yun dapat yung mga bagay na inisip natin sa paggawa natin ng bautismo na to. Kailangan handa tayong magsisi, magbago ng isipan natin, sumunod tayo sa ating Panginoon, magpailalim tayo sa kapangyarihan ng Panginoon, at makiisa tayo sa Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, at ipahayag natin ang Kanyang pananampalataya. Magwawakas ako dito sa pangako ng Panginoon sinabi sa Galatians 3:26. Ang sabi niya, you are all sons of God, sons and daughters of God, through faith in Christ Jesus. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. Ibinihis na ninyo si Kristo Jesus inyong Panginoon. Kaya nga mamaya, pag ahon nyo doon, anong gagawin sa inyo? Ibibihis yung puting baptismal gown. Anong sinisimbolo nun? Yung bagong buhay ni Kristo Jesus sa inyo. Yamang maputing lang yung suot, anong gagawin nyo? Magpatuloy kayo sa katuwiran, kabanalan. Pero katulad sa mundo na ito, di ba? Pag puti ang suot mo, dumaan ka sa putikan, ano mangyayari sa damit mo? Yun ay madudumihan pag puti ka.
At hindi natin maiwasan yan. Kasi sa mundo, para ka nakadamit ng puti na lumalakad ka sa putikan. Kaya lagi tayong magpapalinis sa Panginoon. Pero yung ibinihis na yon na bagong buhay, katuwiran ng Panginoon, yun ang katibayan na kayo anak ng Diyos. Kaya patuloy lamang kayo sumunod sa ating Panginoon. Verse 28, there is neither Jew nor Greek, slave or free, male or female, for you are all one in Christ. Kaisa na tayo sa ating Panginoon. At ang sabi pa sa Romans 6:3, or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were therefore buried with Him through baptism into death, in order just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Kayo magkaroon ng buhay na bago, buhay na bibigay kasiyahan sa ating Panginoon. Tayong lahat ay tumayo at tayong manalangin. So mamaya, mauna akong bababa doon, susunod kayo. Tatanungin ko kayo, dalawang tanong lang. Si Jesus nga ba ang iyong Panginoon at tagapagligtas? Siyempre, ang sagot nyo doon ay, opo, Pastor. Ipahayag ninyo na siya ang Panginoon. Pangalawa, kayo ba'y nangangako na susunod sa ating Panginoon habang kayo nabubuhay? Nangangakong susunod at maglilingkod sa Kanya habang nabubuhay. Siyempre, ang sagot ninyo ay, opo, Pastor. At sasabihin ko na sa ngalan ng Ama, ng Anak, at kayo aking binabautismuhan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. At kung saan yung ilulubog ang inyong sarili, lubog na lubog. Pagkatapos, papanik kayo dun sa babalik kayo sa stairs muli at bibihisan kayo nung puting tinatawag natin baptismal gown, simbolo ng inyong bagong buhay, yung your clothing, the righteousness of Christ. At doon kayo magpapatuloy. Kaya nga, congratulations, ang ganda pa ng kulay nyo, para kayo naka-black ngayon eh. Parang simbol yan, di ba? Dati, yung itim na buhay natin, na madumi, sa ating paglubog at pagkahon, bibihisan na tayo ng bagong buhay. Meron na kayong bagong buhay kay Kristo Jesus na siyang ating Panginoon. So tayong lahat ay umuko, tayong manalangin. Almighty God, our Heavenly Father, we honor you, we praise you, we glorify you for the life of Drake, Honey, and Caleb. Alam ko po, mura pa po ang kanilang kaisipan. At salamat po sa kanilang kabataan, pinili nila na sumunod sa iyo. At pinili nilang ipahayag na si Kristo Jesus nga po ang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Ang aming dalangin sa kanila, patuloy niyo po silang basbasan. Sa mga sandali na ito, Panginoon Jesus, hinihiling namin na pagharian niyo nga po sila at ang bawat isa sa amin. Maging tunay nga po kayong Panginoon at tagapagligtas namin. Basbasan nga po niyo sila. At muli, sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pasalamat at pagdakila. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus at ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Malakas pong palakpakan para sa ating Panginoon. So, ready na kayo? Paalisin natin yung mga bagay na hindi dapat mabasa. Sinong lamigin sa inyo? Yung pinakalamig yan sa pinakalamig sa may sa hindi ka naman lamigin. Kasi nabig na wala kang susi sa bisa. Ikiakit. Kasi nabangkit mo na daw ko kaya
Follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Pwede bang paunad yung kamay niyo sa kanila? We will pray for them. Almighty God, our Heavenly Father, we praise you, we honor you for the public declaration of faith, Ray, Kaling, and Hani. Lord, may your power, provision, and protection be abundant. That as they grow up, they will show the world that indeed Jesus is Lord, Jesus is King of Kings. That indeed Jesus reigns in their hearts, that Jesus will see them through whatever problems that they will be facing in this life. Lord, empower them in your mighty spirit to live a righteous life. Protect them from any evil men, from the devil and his demons. We pray that your warring angels encamp around them, their household, their families, to protect them, O God. And we pray that they will serve you with all their hearts, mind, soul, and strength for the rest of their lives. In Jesus' mighty name we pray, and all the people of God say, Amen. Amen.
Hindi pa dapat. Pwede ba i-congratulate natin sila? Kamayan natin sila? Welcome natin sila.